dati sa sa dati ko pong sekta, denomination na pinanggagalingan, ay common po itong salita na to kahit hindi ako nagbabasa ng Biblia dati. Okay? The Old and New Testament, alam ko kagad na it pertains to the Bible, the Word of God, no? So sabi diyan, ang Testament ay tinatawag na dating covenant, okay? It's the same, covenant and testament, na ang Diyos, mga kaibigan, ay may dalawang covenant o testament na meron lang na nakapaloob sa Bible. Yung ang Old Testament, it pertains to the nation of Israel. Yun yan. So pasimula, mayroong Old Testament. Sa New Testament naman, yung kaligtasan para sa ating mga tao. Hindi na lang para sa Israel. Okay po? Ayun po yung about sa magandang balita ng Diyos na siya namatay, nalibing, at nabuhay ulit. Okay. Panglima, bilisan lang natin, no, mga kaibigan, no? The oracles. Panglimang tawag sa Biblia na maririnig nyo possible later on, the oracles. Pag narinig mo yung word na oracles, it's the same. It's the Bible. It's the Word of God. Simple as that. So by definition, sa Greek, it was called the words or utterances of God. Kumbaga, kung isasalin po natin sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan, yung mga pagbibigkas ng Diyos, yung kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, hindi porket tao yung literal na nagsulat niyan, pero hindi po sila nagsalita niyan. Galing po yan sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, mapagbigkas at pananalita ng Diyos. Pang-anim, it's what we call the precepts, mga commands of or code of wisdom, and orders, prescribed rules, and commands. So it's the same, it's commandments, mga utos, kung sa nga po natin, no, kapag may profession ka, meron silang mga tiyatawag na code of ethics. Tama po ba? Ngayon, dito po sa precepts, meron po tayong titawag na code of wisdoms, ayan, commandments, sa Diyos lang po nanggagaling. Po? Ayan, pang-pitong tawag sa ating pong Biblia ay titawag din po nilang the statutes. Ayan, statutes. Ayan. Everybody say statutes. Just comment below, sabihin yung statutes, para maramdaman ng presenter, nagising ka ba? Di mo ako tinutulugan? Ayan. It's the statutes also called the ordinance, limits, something prescribed or do. Ayan. So, ibig sabihin ng Diyos sa may likha, parang doktor lang, di ba? Pag may sakit ka, may prescription na siya yung nagsusulat, na para sa iyo yun, para sa ikakabuti mo. So, meron din tinatawag na statutes. It is also called the Bible. Okay? Pangwalo, syempre, the Bible is all sets of commandments, mga utos ng Diyos na sa ikakabuti ng tao. Syempre, commandments are given with authority and lodged with a trust. And it is also the Word of God. Same, it's the Bible. Pang-siyam na tawag sa Bible, na hindi ka dapat ma-confuse. Pag narinig mo yung word na to, it pertains to the Bible itself. It's Bible. Okay? The judgments. Isa sa mga tawag sa Bible, kung huli na to, natawag sa Bible, daming tawag sa Bible. Parang ikaw, nanay ka, katulong ka pa, driver ka pa, tapos teacher ka pa, daming tawag sa nanay, no? Then, kidding aside. Hallelujah. Ayan, the judgment, God's judgments were made in infinite wisdom, by them we must be judged. So, ibig sabihin ng Diyos, nung nilikha niya po yung tao, since mahal niya ang tao at gusto niya mapabuti yung tao, may sets of commands and judgment ang Diyos kung pag sumunod ka at hindi. So, it's the Bible. Amen? So, yung mga tao sa atin ngayon, sa mga nanonood po sa online, sa live, so wag po tayo maguguluhan, mga kaibigan, kasi pag narinig natin yung judgment, hindi naman po kagustuhan ng Diyos talaga mapahamak tayo agad. No? Talagang it's all conditional. Kapag sumunod ka, may positive consequence. Pag hindi, merong judgment. Okay? So, yan. So, ngayon, it is the last part of our introduction. Grabe, intro pa lang, no? Parang kakawa na, no? So, I hope na lahat po kayo na-excite sa mga next presenters natin. Pero ito po yung part din ng intro natin. Ayan, the Bible, na hindi mo dapat kailangan matakot, ay merong 39 books itself sa Old Testament. Ibig sabihin, sinabi ko po sa inyo kanina, merong 2 testamento o 2 covenant ang Diyos. Sa unang Old Testament, merong 39 books. So yung the book, yung the Bible, merong pang mga books. Okay? Na na-comply for the purpose na inspiration ng Diyos. Okay? 39 books sa Old, 27 sa New Testament. Ayan, dyan nyo po maaalala yung mga naririnig nyo po
minsan sa TV, minsan sa simbahan po na pinupuntahan po natin, na mga Genesis, Exodus, mga ganon-ganon, Matthew, Mark, Luke dyan, yung mga Gospels. Ayan po yan sila, pinagsama-sama. Sa lahat sa buong Bible, mga kapatid, naniniwala po ba kayo? At na-imagine nyo ba na meron 31,163 verses lang? Yan. Yung konti, no? Tama po ba? Yung iba nadadamihan, parang nane-negative na. Yan. Konti lang yan, mga kaibigan. So kung ikaw nanonood online ngayon, at nasa webinar, unti-unti ay kaya po natin to mabasa ang salita ng Diyos ng buo. Ayan. Sunod po, and the last slide of our introduction. Grabe, intro pa lang. Ayan. Meron tayo, higit sa lahat, isang author lang. Naniniwala ba kayo dyan? So mamaya, ang nakaka-excite po kasi sa webinar na to, malalaman nyo po kasi dito na bakit tinawag ng iba na maraming tao lang ng sulat ng Biblia. Pero ang buong mundo, mga kaibigan, ay talagang nababago at powerfully nag-gain ng Bible yung mga kanilang mga belief at paniniwala. So sino ba gumawa ng Bible? Paano niya ba ginawa to? Tao lang ba talaga gumawa nito? Drama lang ba to? Nobela lang ba to? So mamaya, excited ako na malaman po natin lahat kung paano ginawa ng Diyos ang Biblia. So God bless you. That's our only introduction for 10 minutes. I just prepared para sa mga next presenters natin. At ako excited din po ako makinig para sa akin. So back to you, mga nagagandahan po nating mga MC and host, Sister Jolie and Sister Amelita. Alright, maraming salamat Mr. Vincent Arcardo. Alam natin na umpisa pa lang, ang dami na nating natutunan. Amen, mga kaibigan. And do you agree, Sister Julie? Tama ka dyan, Ms. Ami. And ngayon pa lang nakikita ko na marami nang nag-raise ng hand. And paalala lang po mga kaibigan, if ever na may question kayo, marapat lang po na ilagay niyo po ang inyong katanungan sa ating chat box para po makulate ng bawat isa or ng ating taga-collate ng tanong. And tama ka, Miss Ami, na napakarami nating, una pa lang, kumbaga, nakaka-excite, diba? Right. Ang isa sa nakita ko or narinig ko na tumimo sa aking isipan, sabi niya, meron dang 31,163 verses, pero isa lang ang author nito. Nakaka-mesmerize isipin na napakaraming verses pero isa lang ang author na sinasabi ng ating unang speaker. And alam ko na sa mga susunod na speaker natin ngayon, marami pa tayong matututunan. Agree ka ba doon, Miss Ami? Yes, I totally agree, Miss Julie. And ito, Miss Julie, maganda meron tayong nag-raise ng tanong dito. Ako na lang siguro magbabasa. From Mr. J.M. Samulde. Tama ba yung pronunciation ko? In your opinion, why is prayer important in the study of the Bible? Kung kaya naman na itong sagutin kaagad ng ating speaker, you may go na. Yun. Ang ganda po ng question actually. Kaibigang JM, ang totoo, tanong din po ng karamihan yan. Kasi tayo pong mga normal na tao lang at di naman po tayo lumaki sa salita ng Diyos. Talagang namuhay tayo sa kasalanan. Number one, di natin alam kung paano manalangin. Number two, bakit importante ba yung panalangin pag magbabasa ka ng salita ng Diyos? Tama ba, Sister Ami, yung tanong? Bakit kailangan ng panalangin, no? Sobrang ganda po ng tanong, kasi tanong po na lahat yan. It's a common question. Now, bakit kailangan mong manalangin pag magbabasa ka ng Biblia? Simple lang po, no? Isipan ng tao masyadong limitado. Di po natin kaya i-reach out yung Diyos na lumikha ng lahat na unlimited. And He is the limitless God. Now, meron akong i-share na verse sa inyo, pero bago yun, sabihin ko lang, na kung walang panalangin, it is not an ordinary book. It is a powerful book. So kapag ordinaryong kaalaman mo lang yung gagamitin mo, hindi mo ito maintindihan. Naalala ko nga, nung high school po ako, tinuro ng teacher ko na si Rizal nga ako nagkamali ng citation na sinabi daw sa Book of Gospel na mali siya ng pagkakalagay. No? At binasa niya yung Bible pero somehow hindi niya naintindihan.
Yung pong tao na bayani ng Pilipinas, hindi naman fully naintindihan at na-understand yung Biblia. Tayo pa kaya na normal na tao lang, na yung talino naman po natin, mas limitado pa. No? Why prayer is important? Sabi nga dyan, no? Naalala ko po ang turo sa amin sa Bible School na kasangkapan yung mga teachers na and professors and doctors na turo sa amin. In Ephesians 1:17, maintindihan mo po kasi yung Bible by revelation and wisdom. Tayong mga tao, meron tayo knowledge lang. Ayun po yung totoo. Ang sabi po ng Pablo doon, ang konteksto po ng chapter ng Ephesians chapter 1 verse 17, by prayers, yan, by prayers, you can have revelation and wisdom. And without revelation and wisdom, you cannot understand the Bible. Pwede mong maintindihan yung word definition niyan, pero iba yung revelation, kaibigan. Yung revelation ho kasi, hindi yun yung klase ng kapag nagbasa ka, na intindihan mo yung konteksto, sa Bible School lang, tawag sa subject ng exegesis, no? Na enough na yon. Hindi ho. Mayroon ho tayo tinatawag na revelation. Okay, yung revelation ho, nanggagaling lang yan sa Diyos. Ngayon, yung wisdom po, na dapat mong ipanalangin, ayan po yung tinatawag by definition, na it's the application of knowledge. Okay? It's the application of knowledge. Ang wisdom po nanggagaling lang sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Ang knowledge, meron ng tao. Pero ang wisdom nanggagaling sa Diyos. Ngayon, para magkaroon ka ng wisdom and knowledge, simple lang. Hindi, hingi ka doon sa pinanggagalingan. Hingi ka doon sa nagbibigay ng revelation and wisdom. So, simple lang. That's it. That's the importance of prayer. Kapag magbabasa ka ng Bible, importante po sa lahat, magnalangin. Ayan, yung puso at intention po natin at puso natin, i-ready natin. Yung motives, ayan, bakit ka magbabasa ng Bible is also a very important thing. I hope na nasagot ko po yung tanong mo, Sir JM. Ayan, at I know na sana nakatulong po ako at makatulong po sa inyo mas lumalim pa sa salita ng Diyos kung nagsisimula po kayo ngayon na magbasa ng Bible. So yun lang. Thank you. Alright, salamat Mr. Vincent. And ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga audience from online. Brother Edrich, meron bang nag-raise ng question? Sad to say po, wala pong nag-ask ng question so far. Dito po sa ating mga seniors, meron po ba kayong mga katanungan, mga sir, ma'am? So, parang wala naman. Miss Julie? Tama ka dyan, Miss Ami. So, habang prepare pa nila yung kanilang mga katanungan sa future speakers natin, tunay nga na unang speaker pa lang, siksik na ang kaalaman. At yung katanungan ni Sir JM, sinagot na ni Mr. Vincent. Kumbaga, hindi pa nagpa-follow up question si Mr. JM, sinagot na ni Mr. Vincent, which is yung ating first speaker. At napakaganda ng kumbaga talakayan natin ito at marami talaga tayong matututunan. And hindi na namin kayo bibitinin mga masugid na tagapanood. Nakita ko po na nag-raise din ng hand si Dr. Jojo Soria. Meron po ba kayong katanungan? Professor Stein. Sa every presenter, magbigay lang ako ng comment. Napakaganda yung questions. Ang sagot lang doon, napakasimple. We need prayer that the Holy Spirit would help us to understand the words of God. Thank you. Yun lang. Kailangan natin ng prayer para tulungan tayong maintindihan ang salita ng Diyos. Yun lang. So thank you, Presenter Arcardo, no? Napakaganda ng iyong present. So every presenter, magbigay kayo ng 3 to 5 minutes to Professor's time. Okay lang yun. Thank you. Sir. God bless. Okay, God bless you, sir. Alright, Miss Julie. Maraming salamat. Thank you, Miss Ami. Maraming salamat po, Dr. Jojo, sa pag-impart ng inyong kaalaman tungkol sa katanungan ni Mr. JM. At sa hindi pagtatagal, dahil alam kong excited na ang lahat para sa ating second speaker.
Habang tinatawagan ko po si Mr. Jaynard Martinez. Hello and good morning sa inyo. Narinig niyo po ba ako? Sir, Yes, okay. Good morning. So ako po si Brother Jaynard Martinez at I will be your speaker for this morning for our second topic, mga kapatid at mga tagapakinig. So ang aking topic sa ngayong umaga ay ang symbols of the Bible. So share ko lang ang aking screen. The symbols of the Bible. So, maraming mga symbols na maraming mga bagay na nagsisimbolize sa Bible na salita ng ating Panginoon. So, itong aking tatalakayin ngayong umaga. So, una sa lahat ay salamat sa pagkakataon na ako'y binigay sa akin upang may bahagi ang kaalaman na ito. So, proceed tayo sa ating topic. So for our symbols of the Bible ay maraming bagay na ginamit bilang symbol ng Biblia. At una nga dito ay critic or a discerner, lamp or light, a mirror, a laver, food, gold, fire, hammer, sword, and seed. So iisa-isahin natin kung bakit nga ba natin nasabi na ito'y mga simbolo ng Biblia o bakit ba itong pagpapaliwanag or paglalarawan ng Biblia. So una mga kapatid ay ang critic or a discerner. So our reference verse is Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful, a discerner or judge or critic of the thoughts and intents of the heart. So this is the only place in the Bible where the word critic occurs. How presumptuous for men to dare to judge or discern or criticize the Bible when it has been given to be the judge of our innermost thoughts and desires. So ang Biblia, ang ating basehan ng morality kahit sa mga courtroom, dito rin sumusumpa yung mga witness or anyone who would take a stand. Dito sila sumusumpa dahil ito yung discerner or critic. Ito yung nagja-judge whether or not they will be saying yung katotohanan in their statements. So our next symbol is a lamp or light. So our biblical references are Psalms 119 verse 5, verse 130, and Proverbs 6:23 and 2 Peter 1:19. So like the star in the east, the Bible will lead any honest seeker to Jesus. Like the 7-branched candlestick of the tabernacle, yung menorah, it shines with a perfect light upon divine things. So like the fiery pillar, it lights up the whole pathway of the child of God throughout his wilderness journey. So basahin natin yung mga verses na tumutukoy sa Biblia bilang isang liwanag or bilang isang lampara. Sabi sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. So verse 130 of the same chapter, the entrance of thy words giveth light, it giveth understanding unto the simple. Proverbs 6:23, for the commandment is a lamp, and the law is light, and the reproofs of instruction are the way of life. 2 Peter 1:19, we have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. So yun po yung mga biblical references na tumutukoy sa Biblia na ating liwanag or lampara. Next mga kapatid at mga tagapakinig ay a mirror or isang salamin. So, ang ating biblical reference is 2 Corinthians 3:18 and James chapter 1 verse 25. So, like a mirror, the Bible shows man as he really is. So, ito palang Biblia na ating salaminan ay nagpapakita kung ano talaga ang ating kalagayan. It's guilty before God. This is the first step that leads to God. So, once na ang tao ay na-engage
sa Biblia. Once na ang tao ay nagsimulang buklatin yung Biblia at tiningnan niya kung ano yung kanyang kalagayan sa pamamagitan ng mga bagay na nakasulat sa Biblia, ito yung unang step na magbibigay sa kanya ng panunumbalik sa ating Panginoon. So, our biblical references are 2 Corinthians 3:18, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. And James chapter 1 verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So, yan mga kapatid, ang Biblia ay isang salaminan. At pang-apat ay a laver. So as water cleanses by separating from the body those outward stains which defile it, so the word of God has a cleansing effect by teaching the heart to shrink from every form of sin which would defile the inner life. So ang Biblia ang ating salaan. So ang ating biblical references, Psalms 119:11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. So pag yung isang bagay ay padadaanin natin sa Biblia, sa salita ng ating Panginoon, ay may iwasan natin ang magkasala. John 15:3, now we are clean through the word which I have spoken unto you. So sa pamamagitan ng Biblia ay tayo nalilinis. Ephesians 5:26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word of God. Amen. So ang ating pang-apat ay ang laver. At ang ating panlima na symbol ng Biblia ay food. So for food, ang Biblia ay tinatawag na milk for babes. Ito ay tinatawag ding bread for the hungry, strong meat for men, at honey. So, milk for babies, meron tayong biblical references na 1 Corinthians 3:2. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Meron din tayong Hebrews 5:12, 12-13. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So sa mga nangangailangan, ay ang Biblia ay isang gatas for babies. So it is also the bread for the hungry. Deuteronomy 8:3 says, and he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. So, salita ng Panginoon ay isang tinapay ng buhay. Isaiah 55:1-2, Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. So kung tayo nagugutom sa ating spirito, mga kapatid, or mga tagapakinig, the word of God is the bread for the hungry. And it is also the strong meat for men. 1 Corinthians 3:2 says, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Hebrews 5:12-14, for when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful. So nabasa na natin siya kanina. So ang salita ng Panginoon ay isang strong meat.
And lastly, ang salita ng Panginoon ay pagkain at ito ay tulad sa isang honey o sa isang pulot. Psalms 19:10 says, "More to be desired are they than gold, yea, much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb." So Psalms 119 verse 103, "How sweet are thy words unto my taste, yea, sweeter than honey to the mouth." So ang salita ng Panginoon ay talagang nagbibigay nutrisyon sa ating spiritual na pangangatawan. At pang-anim ay ang salita ng Panginoon ay inahilan tulad sa isang gold o sa isang ginto. So Psalms 19:10, "More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb." God provided in His word such lasting wealth that all the riches of this world are in comparison as nothing. So, itong sobrang taas ng value ng salita ng ating Panginoon na all the riches of this world will not compare. At pampito, ang salita ng ating Panginoon ay inalintulad sa isang apoy. Jeremiah 20 verse 9 says, "Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay." 23 verse 29 of the same book, Is not my word like a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. So ito isang apoy na nagpupurify. Pangwalo, ang salita ng ating Panginoon ay isa ring hammer or isang martilyo. Binasa nga natin kanina sa Jeremiah 23 verse 29 na ito'y isang hammer that breaketh the rock in pieces. So, kahit na yung sabihin ng tao na ang kanilang puso ay matigas, pusong bato, it only takes a steady beating of the Word of God. So, kung paulit-ulit nilang naririnig o paulit-ulit nilang binabasa ang salita ng ating Panginoon, kahit gaano katigas ang puso ng isang tao, ay ito'y mababreak. Pangsyam, ang salita ng ating Panginoon ay inilarawan bilang isang espada or bilang isang sword. Ephesians 6:17, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God." So ang salita ng ating Panginoon ay ang ating sandata. Kung ating babasahin, mga kapatid, sa 2 Corinthians, we are engaged in a spiritual warfare. At sa spiritual warfare, kailangan natin ng spiritual weapons. At wala tayong ibang sandata kundi ang salita ng ating Panginoon. At panghuli ay ang salita ng Panginoon ay isang seed or isang buto o punla. So, we should sow in all places. Ito yung ang salita ng ating Panginoon ay dapat nating itanim sa lahat. So Isaiah 32 verse 20, "Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass." Ito din ay dapat nating itanim at all times, or we should sow at all times. Ecclesiastes 11 verse 6, "In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand, for thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good." So the seed or the word of God should also be prepared by love and compassion. So soil should be prepared by love and compassion. Psalms 126 verse 6, "He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him." So kung ang salita ng Panginoon ay inilarawan bilang isang seed, kailangan natin itong itanim sa lahat ng lugar o sa lahat ng dako. Ay dala natin ito at ibahagi. Kailangan din natin ito ibahagi sa lahat ng panahon or at all times. At kailangan din ang preparation nito ay may kasamang pag-ibig at compassion. So for this, we have biblical references. Isaiah 5:10, "Yea, 10 acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an omer shall yield an ephah."
Luke 8:11, now the parable is this: the seed is the word of God. And 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So thank you so much sa pagkakataon na inyong binigay. Ibinabanik ko na sa ating mga MC. Maraming salamat Alright, sa ating maraming salamat, Mr. Jaynard Martinez, sa napakagandang binahagi mo na salita ng Panginoon. Kung kanina, Miss Julie, ang natutunan natin sa ating first speaker ay about basic instructions about Bible. Ngayon, medyo palalim na tayo, no? Do you agree, Miss Julie? Kaya nga naalala ko yung unang speaker natin, sabi niya meron daw 9 na tawag sa Bible, ngayon naman 10 ang symbols. So parang grabe yung paghahanda ng ating mga speaker para ma-input sa ating mga tagapakinig ang magandang matututunan. Agree ka ba doon, Miss Ami? Oh, sorry. Sorry, nawala po. Sorry po. Ayan. Nakita ka na po namin. Okay. So yung reminders natin sa Miss Julie sa ating mga audience. Ayun nga po pala, sa mga tagapakinig, meron po kaming parang appreciation po sa mga umattend ng aming webinar. If maaari po niyong pakilagay ang inyong complete name sa Zoom online para po sa ating certificate. And yun po, maraming salamat po sa inyong cooperation. And alam ko, marami sa ating may katanungan. Tama po ba, mga kaibigan? So, ino-open na po natin ngayon ang ating question and answer portion. Okay, mayroon pong nag-raise, Miss Julie, ng question from dito sa online, tawagin ko. Parang nag-raise ng hand si Mr. Nathaniel Paul, sorry. Go ahead. Thank you po sa pag-recognize. So gusto ko lang po ma-clarify, why does the Bible have symbols po? Yun po. Thank you po. Alright, Brother Jaynard, Mr. Jaynard, bigyan kita ng pagkakataon na sagutin yung katanungan ni Mr. Paul. Ayan, salamat Brother Nathaniel sa isang napakagandang tanong. So, ang Biblia ay ginagamitan ng mga symbols, or ang Biblia ay merong pagsasalarawan upang maipahayag ng mas malinaw kung ano yung function nito sa atin na tagabasa. So, kung ating mapapansin, itong mga words na ginamit, critic, lamp, light, mirror, laver, food, ito yung mga bagay na ating nakikita or ating nagagamit, lalo na sa mga old times, sa mga sinaunang panahon. Ito yung upang ipakita yung function ng Bible sa atin, or yung magiging kagamitan ng Bible sa atin. So ito'y liwanag, ito'y salaminan, ito'y salaan, ito'y pagkain, ito'y gold or riches, o ito'y apoy, ito'y hammer, ito'y sword, ito'y seed. So yun yung function kung bakit ginagamitan ng or pinahayag, merong paglalarawan ng Biblia using these symbols. So I hope na sagot kong yung katanungan, Brother Nathaniel. Thank you po. Thank you po. Alright, salamat sa kasagutan mo, Mr. Jaynard, and sa katanungan mo, Mr. Paul. And alam ko, meron din dito kanina nag-raise ng hand. Parang gusto magtanong. Sir Tom? Gusto niyo po bang magtanong, Sir Tom? Okay, oo. Alright. Kunting clarification. Ang na-mention ng mga clarification ng ating mga presenters ay talagang very detailed, very specific. In addition to further yung question, ngayon lang, sinagot ni Brother Jaynard, ay yung in addition to that question, ay yun yung kung paano ito mag-serve ng purpose sa Panginoong Jesucristo. Ang ibig kong sabihin doon, may dalawa
may dalawang bagay kasi nakikita ko sa ating pag-aaral ay yung una ay yung napatungkol sa Panginoon ang kanyang pagbibigay, pagpapaliwanag sa atin. At ito'y na-mention ng buo. We know that the Bible all are filled with the scriptures. At itong scripture na ito at itong nagsiserve sa atin ng kaliwanagan. Meron akong gustong itatanong na how does it serve naman sa Panginoong Jesucristo ang ating scripture. Ang mga sinasabi kasi natin na na-detalye na rin naman natin ay yung characteristic o kaya ang attributes ng Panginoong Diyos noong ancient time na ipaliwanag natin doon, no? At tapos yung na-relate natin ito sa progression ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano naman kaya ang magsiserve ng scripture na ito sa Panginoong Jesucristo? Yun po yun yung aking katanungan. All right, Brother Jaynard. And thank you, Brother Tom, sa iyong katanungan. So, sa aking pagkaunawa sa iyong tanong ay kung ano yung purpose ng mga symbols na ginamit natin kanina na pumapatungkol sa salita ng ating Panginoon. Ito po ba ay mga symbols na kung ano yung purpose nito sa ating Panginoong Jesus? Yun po ba ang ating katanungan? Oo, bro. Tama nga yun. Ano ang pinaka-purpose ng scripture dito sa Panginoong Jesucristo na nagpakilala sa atin nung ancient time na siya yun yung Diyos. So na-mention natin yung mga simbolo niyan na para sa akin, no, sa akin lang yon ay mga symbols to prove that there is God, that there is this omnipotent, omniscience, omnipresence God. At hanggang ngayon ay iyon ang nakita natin. However, ang katanungan ko, how does it relate to the life of Christ being our faith ngayon ay siya yun yung ating Diyos na noon ay ipinakilala sa atin through that symbol. Through that symbol, pinakilala sa atin at ang Panginoong Jesucristo ay nagkaroon din ng pagpapakilala sa kanyang simbolo. However, how does it relate to the life of Jesus Christ? Para maliwanag yung, para sa akin lang ay yan bro. Maliwanag yung pagkakakilala natin ng scripture sa Panginoong Jesucristo. Okay, sige. Thank you, Brother Tom, sa paglilinaw. So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay He is the same yesterday, today, and forever. At ang salita na kanyang binigay ay revelation ng kanyang kalooban. So, I think that's the best way to relate ang ating Panginoong Hesus dito sa mga symbols na kanyang binigay. O sa symbols na ating tinalakay, ay siya yung nag-equip sa atin. Siya yung tumutugon sa ating mga pangangailangan. So that relates to Jesus Christ being our provider. So napag-aral, nabanggit ko nga kanina na the reason why we use symbols ay upang ating maintindihan ng gusto. Kaya binibigyan ng paglalarawan kung ano ba yung salita ng ating Panginoon upang ating maintindihan ng gusto yung kagamitan na pwede nating paggamitan sa salita niya. So ito'y ating liwanag, ito'y ating ilawan, ito'y ating sandata, ito'y isang seed. So ang ating Panginoong Diyos ang nag-reveal ng kanyang salita at ni-reveal niya rin sa atin yung kagamitan nito through these symbols na nanggaling din sa kanyang salita. I hope that sums it up, Brother Tom. Okay, bro. Further lang ang inquiry ko, bro, ha. Yun yung relation ng scripture sa Panginoong Jesucristo. Ito yun yung katanungan ko.
although you have answered most of it, yet it remains sa akin na kunting siguro kasi kailangan natin ng paliwanag ni Dr. Jojo. Ang purpose ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga scripture na ginawa sa atin. Kasi yon yung sinasabi natin na yung dalawang bagay ang palagi ang pinapakita sa atin. Man to God and God to man. Man to God, ito yung na-mention natin na yung mga symbols that refers to the holiness, to the omnipotent, omnipresence, omniscience ng Panginoong Diyos noong ancient time at nag-relate siya ngayon dito. However, yung katanungan ay doon po yon sa ang scripture natin nga binabasa. This is of course the word of God and there is salvation on it. But how does it relate to the Lord Jesus Christ being the God of that ancient time, ngayon at forever? Yan po yan. But anyway, Brother Jaynard, hello, nawala ko. Yes, sir. Hi, we can hear Audible pa naman kayo. Yes, sir, we can hear you. Okay. Kung para hindi naman sa pagtatagal doon, bro, ay may idagdag ako konting maidagdag ako dito sa John chapter 5 verse 39. This is the theme doon sa Search for Truth natin. Yung relation ng scripture sa Panginoong Hesukristo, or on the other hand, nagsasalita kasi dito that when we search the scripture for in them, you have eternal life. Itong eternal life kasi ito yung pinag-uusapan or hindi masyado klaro doon sa atin sa ancient time. And this is where Jesus Christ testified of himself. He testified, and we can search, we can find out in all the scriptures written in the Bible. Alright. Maraming salamat po, Sir Tom, sa inyong katanungan, and alam ko na naibahagi rin ng ating speaker ang kanyang kasagutan dito. Pero, syempre may inaantay tayong mas answer. Sabi nga ni Sir Tom kanina, gusto niya marinig from our own Dr. Jojo Pisoria. Thank you for that intelligent question, Sir Tom. So, ang tanong ay ano naman ang patungkol sa Diyos doon sa kanyang salita. Tama po ba? Kanina, yung mga explanation, tukol lahat sa tao na creation. Ngayon, atin namang bigyang emphasis yung tinatawag na Christological view. Actually, maganda yung tanong kaso it lies on to the Christological view. Kasi po, kung tingnan natin ang Bible, nasa buong katawan na natin yan eh. Diba? Yung ating batok, yan ay Book of John. Yung ating dalawang pisngi, yan ay Book of Luke, ang Book of Mark, then Matthew yung ating mukha. Then ang liig natin, it is the Book of Acts sa Christological view. Gusto ko lang din bigyan emphasis, yung tanong kanina, malinaw naman sa John 1 verse 1. So, NRK ian hulogos, prostention ian hulogos. So, lahat yon, sino yon sa beginning, from the ancient. Yung questions, ancient times. Alam na natin yon, who is this ancient times na nagkaroon ng, kung tawagin sa principles, ay first mention, second mention, and the full mention, which is focuses on the Zoe or eternal life. Tama yung kay Sir Tom. And this eternal life is prepared for those who believe, not all. No, inihanda lang ito doon sa mga naniniwala. And that's the purpose. So, meron tinatawag na full mention principle. Kaso hindi nyo pa subjects yun. So, kung tingnan naman kasi natin, from the very beginning, andito yung prophecy, andito yung progression,
Then, andito yung fulmination. So, tama yun. Maganda yung questions. At salamat. Ang galing, no? Ang galing ng tanong, ang galing ng sagot ninyo. Purihin ng Diyos. Napaka prepared kayong lahat. Okay? God bless you all. Maraming salamat po sa inyong mga tinunan, Dr. Jojo Soria. At alam natin na hindi lang si Sir Tom ang may natutunan. Pagkos lahat tayo, mga kaibigan. And alam ko na medyo mahaba ang ating unang part, pero still, mga kaibigan, gising pa ba tayo? Can I see a heart react, mga kaibigan? Yes, sabi ng ating speaker. Isa sa speaker. At ayun nga, kita ko nga na marami rin nag-heart response at isang patunay na gising pa ang lahat. Pero para mas gisingan pa tayo, tinatawagan ko po sila Mr. Jepty Bitoon at ang kanyang mga kasama para sa ating icebreaker. All right, good morning everyone. Today we're going to have our icebreaker, no? Dahil sa napakahaba po ng ating mga ating natutunan ngayon, marami tayong natutunan ngayon. Now, we should be refreshed po mga kapatid by doing some steps mga kapatid, no? Let's have a game today mga kapatid. And so we're going to have a game po mga kapatid, mga participants. At sino po yung makakasagot mga participants? Meron po tayong prize. Pero secret lang po muna yan. Sila na po, Ma'am Jolie, ang bahala sa prize mga participants. So ngayon, kung sino po yung makakasagot mga participants sa ating games, tsaka sa ating activities ngayon, meron po tayong pa-prize ngayon. So let us start our first activity. Now, sino po yung sasagot sa ating mga tanong, mga pa-games? No? So, ang ano pala natin mga participants, ang ating pong prize po pala mga kapatid ay paramihan po ng sagot. Ang may maraming sagot po mga kapatid ay may prize. So, ang ating prize ay secret mo muna. So, kung sino po yung sasagot ng una or sino yung gustong sasagot, just react or raise raised hand in your emoji, no, mga kapatid. So, the first question is po, kapatid, you ready po? Can I have a heart react po sa ating lahat dyan po mga kapatid? Alright. Alright. I see some heart reactions na po. Ready na po ba ang lahat sa ating icebreaker po? Yun. Ang lakas ng first year. So the first question is, mga kapatid, in our first game, we have a game what we call Bible Trivia. So the first question is, mga kapatid, who wrote the first ever books in the Bible? Raise lang po tayo ng hands mga kapatid sa ating emoji. The first question is, who wrote the first books in the Bible? Simple question. May nag-raise ng hand kanina. Ano yun? Sino ba yun? Si David. Parang, alright, again mga kapatid, the first question is, who wrote the first books in the Bible? So I see Pastor Dan Baggy raise his hands mo mga kapatid. So Pastor Dan Baggy, what is the answer? Voices. Alright. Tama po mga kapatid. It was Moses po mga kapatid. And second question is, nadali ni Pastor Dan po mga kapatid ang ating first question because easy question lang po ito mga kapatid.
And the second question is, the Bible has 3 languages used before it was translated to English. What are these 3 languages po mga kapatid? Alright, raise your hand. Sam David. The grace Aramaic, Okay. Go. Aramaic, Greek, and Hebrew. Raise your hands po. Wala po muna sasagot. Nag-raise na yata si Sir Sam David and nag-answer na siya. Nasagot na niya. Sir Sam David. So, pakihok po ako, Ma'am Julie, kasi limited po yung ano ko po. Okay So, po. Yeah. mga You got the kapatid, correct answer. got the correct answer from mga kapatid is Sir Sam David. So, the third question is, alright, how many contributors or writers in the Bibles po mga kapatid? Or in other words, how many authors in the Bible? How many did write the Bible mga kapatid? Marvelyn Fajardo. Go ahead. I'm not sure if this is right, but I think there are 40 authors of the Bible. Namely, there are shepherds, fishermen, doctors. Yun, nadali po. Tama po ang sagot mga kapatid. There are 40 authors in the Bibles po mga kapatid. Sino po yung sumagot kanina? Marvelyn Fajardo. Wow. Thank you, ma'am. Ano yun? Sister na lang, Marvelyn. sister. Sister Fajardo, thank you po for that answer. Nadali mo po. So, this question po mga kapatid. No? What are the major divisions of the Old Testament? No? I think there is 5 divisions in the Old Testament. What are these po mga kapatid? What are the major divisions of the Old Testament? Answer. Depende lang po mga kapatid. Sino po yung madaming sagot ngayon ay may prize po. What are the major divisions of the Old Testament? What are those? The Old Testament has main divisions po mga kapatid. Okay, Brother Jaynard. We have Pentateuch, we have history, we have poetry, major prophets and minor prophets. Alright, tama po si Sir Jaynard mga kapatid. No? The major divisions of the Bible is Pentateuch, the historical and the poetry, the major and minor prophets mga kapatid. Tama po si Sir Jaynard sa kanyang sagot. No? And the next question po mga kapatid, what are the Pentateuch or what are the books that are in the Pentateuch? Nakita ko po nag-raise ang hand si Sir Julius Cantas. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Alright. Mga books that are in Pentateuch mga kapatid is Genesis, Exodus, and Leviticus. Nadali po ni Sir Julius. So that was our first game po mga kapatid. And now let us proceed in our second game. Called the emoji. No?
So our first emoji is an old man. Okay. Nag-raisan po sa ano? Nag-raisan po sa first year. Pakilapit na lang po dito sa may camera. Ano daw? Ano? Noah daw, Noah. He said Noah. The first answer is Noah. So yung mga kapatid. Dalaman. Emoji po mga kapatid. A man, Lord, and love. From the online. Sir Emerson Mandaro. Samson. Samson, all right. Let's clap our hands, everyone. Dali nyo po yung mga sagot. Ang gagaling nyo po. So that is the end of our icebreaker. And pinapalik ko po ang time sa ating Maraming salamat, Mr. Jepty. Mukhang mahihirapan ng tagapagbigay ng prize dahil 6 ang nakasagot at lahat sila tie. So, pag-iisipan natin kung anong magandang pa-premyo ang ipapamigay natin. At alam kong gising na ang lahat. Tama po ba? Maaari bang mag-heart react or like react sa ating Zoom online? Yan, gising pa din ang lahat. At mas ginising tayo sa icebreaker ni Sir Jepty. At sa hindi pagtatagal, dadako tayo sa ating third speaker at alam kong excited na ang lahat para mapakinggan ang ating third speaker na si Sir Pedro Despeda. Sir Pedro, go ahead. Praise the Lord. Greetings to everyone in the name of Jesus. Pagpapalang umaga po sa bawat isa na nandito. Ganun din po sa ating Professor and Dr. Jojo Soria. And to my fellow speakers and MC and host. Praise the Lord. Okay po ba yung aking mic? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So just give me a moment to share my screen. I'm sorry. Just wait for a while. So this is it. Is my share screen good? Saan po, sir? Okay, so wait. Okay. Ay, kita mo. Permission to speak. Asking permission to speak. Yes, sir. Promote lang ako. Yes, sir. Next Go ahead, week- sir. Next week, kayo naman mag-join sa Sikanyer. Baka pwede natin gawin ng paraan yung time. Kasi may Bible interpretation seminar din ang Sikanyer next week. Thank you.
Okay, sir. We will ask permission to our teachers, sir. Thank you. Permission po mga kapatid. Medyo nahirapan akong i-ano siya. So, I sent already my PowerPoint in our group. Can you please help me to share it with them? Noted po. Permission to speak, additional promotion. Napakaganda nitong webinar next week, no? About hermeneutics. So ating mga presenter, yan si Sir Tom, presenter natin yan. Pag nakasagot kayo, ihanda nyo lang Gcash nyo, padala kayo ng load niyan na 20 pesos. Sure, sir. Joke lang yun, Sir Tom, huwag mong tutuhanan na. God bless. Pwede din po seryosohin, Sir Tom. Okay, gina. Come on. Habang inayos po yung ating presentation, announce ko lang po yung mga nanalo. 1 point kay Sir Dan, 1 point kay Sir Sam David, 1 point kay Pastora Marveline Fajardo, 1 point kay Sir Jaynard, 1 point each also for Mr. Julius, Mr. Emerson, and Mr. Goyong. Makakatanggap po kayo ng GCash. And maaari niyo pong i-PM sa amin yung inyong phone number. Hindi po kalakihan pero maraming salamat po. Ang generous ng ating host. Yan ay hamon sa si Kanyer, ha? Si Kanyer, parang inahamon kayo, ha? Sila nag-GCash. Babawi yan pag kayo nagtuturo. Alright, aabangan namin po yan, mga seniors, mom and sirs. Nagsasalita si Sir Tom, hindi natin marinig. Sir Tom, go ahead po. Parang approve na eh. Approve na po ba? Oo, basta kayo okay Thank you, sir. In advance. Alright, ito na po ang ating third speaker, Sir Pedro. Go ahead po. Okay, just wait. I will I'm sorry. Nakikita niyo po ba yung aking share screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay po. Clear po ba? PowerPoint Yes. yes. Po yung nakikita niyo? Genesis. Opo. How was the Bible written po? Yung first page? Yan po yung nakikita niyo po mismo. So, next yung mga kapatid. So, kanina napag-aralan po natin about the Bible and nalaman po natin dito is yung mga kung ilan yung authors at the same time mga divisions, chapters. So now we will going to the other topic. So how was the Bible written? So first things mga kapatid, things to be discussed. So God only wrote 3 times. And the second one, the Bible has only one author. And next, the Bible has written by inspiration. And the definition of inspiration, and second one is definition of revelation. So gusto ko lang po ma-clarify ang lahat kung okay pa rin po ba yung voice ko at yung presentation. Yes, And sir. okay, Mr. Speaker. Okay po. So thank you so much. So pasok po tayo dito sa number 1. So tatlong bagay lang po mga kapatid na ang Panginoon na nagsulat at gamit to mismo ng kanyang daliri. So it was happen nung in the book of Exodus 31:18 at ito'y patungkol kay Moises at ganoon din po sa mga Israelites. So ito yung time mga kapatid na in the 15th day,
na nag-cross sila dun sa Red Sea. So, after nito mga kapatid, tinawag na ating Panginoon si Moises to go up in the Mount Sinai and to take the 2 tables of testimony, which is the commandments ng ating Panginoon. Then now, ito po in a trivia mga kapatid, itong first stone na kinuha na ni Moises from Mount Sinai, nung bumaba sa mga kapatid, sinabi kasi ng ating Panginoon na baba ka doon sapagkat ang mga tao, mga Israel na kung saan aking iniligtas ay kung ano-ano na yung mga pinagagawa, nagawa na sila ng golden calf. So, nangyari doon mga kapatid, yung dala-dala na po ni Moises, yung table of stone, sobrang galing niya, itinapon niya yun. So, nabasag yung first stone na kinuha po ni Moises sa Mount Sinai. Sinulat ng ating Panginoon. Then, he went up again, then he took another, pero bago yun, hiningi mo siya ng patawad sa ating Panginoon. So, 2 beses na kuha ni Moises yung table of stone. Then, the second one, mga kapatid, pero I believe na alam naman po natin kung ano yung mga kung ano po yung mga nakasulat doon. So, 2 tables, 2 tablets, so 5 each. Each of them is 5. So, nakasulat po doon mga kapatid is yung 10 commandments na thou shalt have no other gods before me, thou shalt not make unto thee any graven image, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, remember the Sabbath day and keep holy, honor your father and mother. So 6 to 10, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear with false witness, and you shall not covet. So, the second one mga kapatid, na pangalawang beses na sinulat ang ating Panginoon, it is the time nung kay Belshazzar. So, who is Belshazzar mga kapatid? Sa mga participants and to all listeners sa webinar. So, ito po ay yung anak ni Nebuchadnezzar. So, si Nebuchadnezzar is siya yung naghari ng 4th era mga kapatid sa Babylon. So, ngayon, sa kabiruan ng kanyang anak, kinuha po ni Belshazzar, kinuha niya yung mga bagay na holy sa ating Panginoon. Like yung mga candlestick, pati yung pinakang cup na pinaglagyan nila ng wine. Dahil sa celebration na yon, ginamit nila yon para doon nila i-pour yung kanilang wine at doon uminom. Dahil doon mga kapatid ay nag-declare ang judgment ng ating Panginoon at may lumabas sa isang kamay at nagsulat doon sa wall. So nakasulat po doon sa pagkakabasa po natin is mene tekel upharsin. So, ito po yung in-explain ni Daniel sapagkat yung mga inutusan ni Belshazzar na mag-explain ay hindi niya kayang explain yung mga wise men. So now, Daniel came at in-explain to mga participants na sabi po dito, AUX Bluetooth mode. The kingdom of Belshazzar and brought it to end. So, that the kingdom had been weighed and found one, and that his kingdom was divided and given to the Medes and Persians. So, ang meaning po pala ng mene tekel upharsin is yung kaharian niya ay mawawala sa kanya at ito po yung madidivide sa dalawang kingdom na Medes and Persians. So, next is ito po tayo. This is the message of grace written by our Lord, thus of the floor that temple. So, in John 8:6, mababasa nga po natin dito na kung paano ginawa ng mga nagkatangka na umuli ng ating Panginoon na subukan kung saan gusto niya makontas ang ating Panginoon na mag-aawali siya, gawin sa pumuntahin. Kaya ang nangyari dito mga kapatid, alam ng ating Panginoon yung plano ng mga I believe kung pagkakalang ko mga kapatid, mga Pariseo dito sa Sadduceo na sinusubukan ng ating Panginoon. Tinetempt siya at he may accuse him. So, but Jesus stood down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So, nagsulat siya na doon at wala na pong base po sa explanation ng iba, wala naman po nabasa sa Biblia kung ano po yung nakasulat po doon. But it talks about the grace
the message of the grace of God. And in relation mga kapatid, base in my research, writings on the floor ng ating Panginoon Jesus is pinapakilala niya doon who is who from the Old Testament. We know mga kapatid, nabasa natin kanina is number 1, na ang Diyos mismo ay nagsulat in table of stone and now in the dust. So, pinagko-compare ngayon, ko-compare po ngayon na halos at pinapakita doon na who is God. So, nagpapakilala ang ating Panginoon on His side. At the same time, pinapakita niya at binibigay niya yung mensahe ng praise. Kung sino man yung walang kasalanan, yung unang puputol. But no one does. Bakit? Kasi lahat po ay nagkasala. And, pero mga kapatid, tatlong best na po nagsulat ang ating Panginoon. Generally, so, in tables, wall, tables and tablets, mga kapatid, box. Walls. The third one is sa sand. But now, mga kapatid, I want to share it to you na 4 times po nagsulat ang ating Panginoon. At mababasa natin ito, what happened noong ating Panginoon po ay nagsulat sa pamagitan ng sa ating puso. So this is the first time that God giving of the law which was spoken by men. Okay po ba tayo dyan mga kapatid? Okay po ba tayo mga kapatid? Mga nakikinig po? Just keep on listening. Amen po ba? Lahat po yung magsabi ng amen. Amen! Amen. So, ito po yung first time na nagsulat ang ating Panginoon sa ating puso sapagkat in Jeremiah 31 verse 33, kung babasahin po natin doon at isasummarize ko na lang po, is ginawa ito ng ating Panginoon gawa ng yung mga Israelites kahit yung mga ninunuan natin ng mga tayo, even din naman tayo mga Hudyo, pero naging tayo sa nanampalataya dahil sa pananampalataya ng ating amang Abraham. So, dating doon sa mga Hudyo mga kapatid, yung mga pinuno ng mga Hudyo is hindi kinaya yung utos ng 10 Commandments. So, nilabag nila lahat yun. Sapagkat makalabag ka lang ng isa, na kahit magawa mo yung isa, tapos malabag yung isa, wala na, ibig sabihin, hindi mo pa rin siya nagawa. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon is gumawa siya ng isang bagong upan. At ito po yung New Testament. At ngayon, makikita po natin dito na God wrote it in the stone. Mababasa po natin in Corinthians 3 na as I read mga kapatid, for as much as we are manifest declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the tables of stone, but in fleshy tables of the heart. So, next, pasok na po tayo. Diretso na tayo mga. So, next topic, Bible has only one author. So, narinig po natin kanina na Bible has 40 different authors. So, ang kaibahan din mga kapatid, hindi sila naging exist in the same time. Yung iba nag-exist na, kasi itong Bible ay was written during 16,000 years. So, yung iba nakapagsulat ng 1,500, 1,200, iba 900. So, iba-iba mga kapatid. At hanggang ngayon, ngayon po mga kapatid, 2,000 years ago, nung sa New Testament naman po, na may mga nagsulat din sa ating mga gospel. So, nandyan po yung mga apostles. So, iba't ibang tao, some of them are priests, prophets, yung iba fisherman pa, yung iba doctor. So, iba't ibang tao, pero iba man sila ng personalidad, iba man sila ng characteristic or kakayanan. Pero, isa lang yung mensahe nila. At ito ay pagtungkol sa Diyos. So, kaya sabi dito, the Bible is the product of one mind. And sa level and careful study of the Bible will acquaint students with its author. Pagkat isa lang po ang author ng
And next to it, po tayo, the next topic, the Bible was written by inspiration. Now, ito na po yung magandang pag-usapan natin sa So in the second Timothy 3:16, sinasabi dito na the Bible is the inspiration of God. So inspiration means the breath of God. So galing ito mismo sa Panginoon. At basahin natin ang talata. So all scriptures is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ang Biblia, nagtuturo to ng kung ano yung to do, and not what should to do. So, yung not to do, and not to do. So, parang yung magulang natin, ituturo sa atin kung ano yung itong bagay na to, kung ano ito yung tama. Pag nagkamali tayo, i-correct naman tayo. At i-correct tayo, ituturo naman sa atin kung ano yung dapat natin gawin at kung paano naman mabuhay. So, God words is an inspiration of God. So, it comes from the Greek word meaning God breathed. So, in 2 Peter 1:20-21, above all, remember that no prophecy in Scripture will be found have come from the prophet's own prompting, for never did prophecy come by human will, but men sent by God, spoke as they were impelled by the Holy Spirit. So, dahil sa pamagitan ng Holy Spirit, mga 40 authors ay inspired by God. So, sila'y puspos ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nasusulat nila yon. Bagamat sila'y iba't iba ng panahon, pero may mensahe ang Panginoon sa bawat tao para in the future generation. And next to it, mga kapatid, so definition of inspiration. So, literally means, sabi nga dito, is God breathed, comes from the Greek word kapustus, or God breathed out. It's the strong conscious breathing of God into men, qualifying them to give utterance to truth. So, ito pong kita ng ating Panginoon is nagbibigay lamang ng katotohanan. So, it is God speaking through men, and the Bible is therefore just as much the Word of God as though God spoke every single word of it His own. Kasi, hindi mo papapaghiwalay ang Diyos at ang kita. Kasi pag isang tao, pag nagsalita ako ng mga word na Bible, hindi nagmula to sa ibang tao, kundi nagmula to mismo sa akin. So, makikita natin dito, please for the illustration, na Word of God is came from God, is the breath of God. And sabi nga po ni Sir Jojo kanina, in John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya mismo yung salita. So, ngayon, for our last topic for our discussion, so, we'll tackle about definition of revelation. So, gusto kong malaman, nandiyan pa po ba kayo? Yes, ba? Praise the Lord. So, in Revelation, basahin po muna natin, is the act of God which He directly communicates truth not known before to the human mind. Grabe. So, salita ng ating Panginoon, hindi mo man siya nauunawaan ngayon, pero pag nag-reveal ang ating Panginoon, papaunawaan niya sa iyo kung ano yung magiging truth. The next is discovers new truth and inspiration superintends the communications of the truth. In the Bible has not been revealed, but all is inspired. So, salamat sa Panginoon sapagkat pinakita sa atin dito, sa ating pag-aaral, ang salita ng ating Panginoon was inspired by God and it comes from God. No one ng paggagalingan itong salita nito sapagkat ito yung mismo nanggaling sa ating Panginoon. And the Bible itself says, John 1:1, na nabanggit ko nga po kanina, na siya yung mismo salita at kung i-illustrate naman po natin sa unang-unang pa na ang Diyos mismo ay gumagawa ng kaparaanan para makapag-communicate sa bawat isa sa atin. Una,
tablets para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Pangalawa, dahil sa tayo nagkakasala, ito man yung literal or i-relate man natin sa buhay natin, is kung ang patungkol naman doon is writing on the word. Ginagay tayo ng ating Panginoon na pinapaalala sa atin that there's a judgment if you do something bad. And the third one, napakita sa atin ng ating Panginoon na there is always grace. Kung magitan nito mga kapatid, at pagpasok po nito ng fourth right sa ating Panginoon is yung tawa ng ating Panginoon, itong the best yan, is yung work na nandito sa ating ano po ba yan? So, nagagawa yun ng ating Panginoon kung tayo po yung healing and yung healing na mag-receive yung Espiritu ng ating Panginoon. Sapagkat sabi ng Bible in John 14:6 na ang mismong Espiritu ng Panginoon na darating sa atin is hindi magtuturo ng lahat ng bagay. So, and now, and this will be of my end of slide. So, thank you for the privilege to share the word of the Lord and for this topic. At pinabalik ko na po sa ating NCN host. Nakakawin. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. Pedro. At Nga na napakarami namin natutunan sa iyong tinalakay tungkol sa how was the Bible written. And alam ko marami ring may katanungan sa atin. At Miss Ami, may nakita ka bang nagtanong dyan? Yes, meron daw sa classroom. Ni-raise sa atin. Pwede ba nating tawagin si Sir Joel Dumagit para sa isang katanungan? Yes, Sir Pets. Ito po yung katanungan ko. Why are there so many Bible translation and what is the best translation to use? I think napag-usapan po yata yan kanina na we will not answer all the questions outside the topic. AUX mode. To ask something. Bluetooth mode. Kung ako po yung tatanungin, so dahil sa mga pong translation, ito po yung ibang topic mga kapatid. So mahabang topic po yan. So marami, English, NIV, pero ano pa mga kapatid, pero sa ngayon, ang ginagamit po natin is King James Version, which is inayos na po ito at nakita po natin na lahat ng mga errors before, na mga pagkakamaling sulat, ay na-detail ng maayos. Kaya ngayon, ang mas prefer po natin yung nagamit sa King James. So, I answer. Thank you po. Right. Salamat sa katanungan mo, Mr. Jeruel. And salamat po sa pagsagot, Mr. Pedro. Meron po ditong nagtatanong from online, from Sam David. Tain ko na lang po, why is it the Lord choose to write rather by giving prophets a revelation or wisdom? Go ahead, Mr. Pedro. The Lord. So, sa ganyang bagay mga kapatid, only God knows. So, remember mga kapatid, may mga bagay kasi tayo na hindi natin naunawaan. Bakit ba ginawa ito ng ating Panginoon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit hindi ganito ang ginawa niya? Only God knows. At kung ang ginawa ng ating Panginoon, nireveal sa atin ay magsulat siya in tablets, magsulat siya in wall, magsulat siya in sand, or magsulat siya in heart, is the will of God. At in Deuteronomy 29:29 nga mga kapatid, lahat ng mga bagay na hayag ay sa atin. At lahat po ng hindi hayag ay Diyos. So, yun lang po yung maaari ko pong possible na may sagot ko po regarding po dun sa question po. Right, salamat sa kasagutan, Mr. Pedro. At ngayon naman po ay bibigyan natin ng pagkakataon ng ating professor, Dr. Jojo. Go ahead po. Salamat. Napakagaling ng ating facilitator. I-English nyo na lang yung pangalan niya para pumagay sa kanyang upuan. Thank you, Peter. Mr. Peter. Now, ang
maganda yung questions kanina. Gusto kong balikan yung kay Sam Bebe. Okay, go ahead po, sir. St. Peter daw. Pakiulit yung tanong. Alright po, basahin ko po ulit. Why is it the Lord choose to write rather by giving prophets a revelation or wisdom? Ang pinili yung propeta. Tama ba? Pagkaunawa ko. Bakit po pinili daw ng Panginoon na ipasulat yung kanyang salita instead of lahat na lang sa prophet? Alam natin na meron namang mga prophet din po siyang ginamit dito, pero bakit daw po pinili? Tama po ba, Sam David? Andiyan ba siya na lang kaya? Opo. In relation to, if I may, I would ask the individual to ask a direct question. Yes Thank po, you. Sir Sam David. Go ahead po. Ang point ko lang po sa tanong ko is, bakit po pinili ng Lord na magsulat rather than giving its people or kahit sinong tao sa Bible na bigyan ng revelation or ng wisdom? Bakit pinili ng Lord na magsulat rather than giving some people or prophets ng revelation or wisdom para isabihin yung message na doon sa people, ganun po. I see. Ang tinutukoy mo ba yung tables of stone? Na siya mismo yung nagsulat? Through his finger? All of the above po na nabanggit po kanina. Okay. So we all know that God is not only good, but is the best communicator. So, sa ating panahon ngayon, as a good communicator, merong mga ginagawa ang facilitator to convey a message to certain circumstances that they could understand. Bakit ginamit na siya ang sumulat sa tables of stone? O bakit bawal ang sambahin ang mga Diyos-Diyosan? Kasi sa kanilang paligid, sumasamba ng Diyos-Diyosan. Sa kanilang paligid, nangangalunya. So, alam naman natin na itong mga taong ito ay medyo stubborn, stiff-necked people. At nais nila yung evidences. That's why Moses went to the mountain asking God for his intervention. So the Lord, what he did, he wrote on the tables of stone. Now, ang mga prophet, sila ang binigyan ng revelation. From that moment, that revelation was written. So naisulat yan, ang tawag doon, inspiration. From that Bible, nagkaroon na inspiration, tayo ngayon na bumabasa, ang tawag dito, enlightenment. We need the enlightenment from the Holy Spirit that we could understand the message from the Lord. Tapos na ang revelation, huwag nyo nang dagdagan. Huwag na nang dagdagan. Tapos na po yun. Nagtuldok na, nag-amin na. Kaya ang atin ngayon, akali ng gusto, itong Bible, knowing all the principles, the primary principles and the secondary principles from the author's perspective. So, sinulat yon ng mga nagkakatiwalaan niya at para sa atin ngayon na ating pag-aralan. Okay, thank you. Any further questions? Sir, may follow-up question daw po about sa first question from Janjan. Why is there many version of Bible nowadays? So, thank you. The problem lies to the translation and also the language. Ganito lang kasimple yan. Ang Bible ay sinulat sa Griego, sa Bagong Tipan. Sinulat yan sa Hebrew, sa Lumang Tipan, at may ilang Aramaic na salita doon. So nangyayari, ang una kaagad na nag-translate,
Sinalin sa from this Greek Bible, from this Hebrew Bible, ginawang Greek Bible. Ngayon, dahil ginawang Greek Bible, ito ay Septuagint. No? Request yan ng Pharaoh of Egypt. And after that, lumabas yung mga sa 4th century na from Hebrew to Greek, then from Greek to Latin. So bakit maraming translation? Ganito lang yan. Bawat organisasyon, bawat samahan, meron silang mga Bible scholars. At they don't trust others' point of view. Ganun lang kasi. Hindi sila tiwala doon sa ibang samahan na hindi naman nila kasama. Kaya nagsumikap rin silang mag-translate. Any questions? Wala naman na po, sir. I think, I'm sure, kontento naman na po sila sa mga kasagutan. So, meron lang po akong medyo, ayaw ko lang po neglect yung part na to. Mga kaibigan, since siguro medyo nalito po ang ating third speaker, Sir Peds, permission to correct lang po. Yung tagbasa niyo po kanina ng 1,600 years ay nabanggit niyo po yung 16,000. Gusto ko lang po i-correct na ito po ay 1,600 years. Okay po. Thank you. Sa Very good. Miss Julie? Maraming salamat po sa mga nag-participate sa ating question and answer portion at gayon din naman po sa in-part sa ating Professor Dr. Jojo Soria at tunay nga maraming natutunan tayo mga kaibigan. At hindi pagtatagal, atin na pong tatawagan ng ating fourth speaker na si Mr. Mark Padel. Morning, everyone. Will be our last presenter for today, and we're running out of time, so medyo mamadali na natin itong mga brothers and sisters. And for this part, it's just a continuation of how was the Bible written. So part 2, and Mikey Brown Padel, your speaker. So this is a letter L, the definition of illumination. So parang bago sa inyo to, pero ang illumination is the influence of the Spirit upon the minds of men that might understand spiritual things. So, illumination ay hindi lang ito basta-basta na kung saan, kundi it must be influenced by the Spirit. And spiritual illumination is a condition by yielding to the Holy Spirit. Yan. So, specific po na kailangan natin yung illumination or nangyari yung definition of illumination dun sa Bible ay they are illuminated through the Holy Spirit. Hindi yun sila haka-haka lang. Hindi sila yung, wow, naisip lang nila. So, that's part of how the Bible was written. And kung makikita natin sa Matthew chapter 16 verse 17, and he said unto them, but whom say ye that I am? So nagtanong po dito si Jesus sa mga apostol niya, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. So nabanggit dito ni Simon Peter na siya daw ang Kristo na anak ng Diyos. At sinabi naman dito ni Jesus, and Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So, hindi po ito na-reveal kung hanggang galing, kundi na-reveal mismo ng Panginoon mula sa langit. That's a revelation. Revelation, next, nabanggit naman po ng mga sa first part, the revelation is the act of God by which He directly communicates. Yun.
And revelation is divine revealing of the mind of God. So directly, nireveal ng Panginoon yung nasa isip niya through communication. And illumination is divine action of the mind of man. So yun yun, na alam naman natin na it is the influence of the Holy Spirit. And the revelation of truth illuminates man's mind and heart. So it completes it na di lamang ito sa isip, kundi sa puso din. And for the extent of inspiration. So, nabanggit din kanina na the Word of God is inspired. So all Scripture is given by inspiration of God. So, but the question is, hanggang saan ba ito inspired? So we believe in plenary or full inspiration. Other term for plenary is absolute. So 100% lahat ng nasa Bible ay inspired by the Scripture, by God. So that's full inspiration. Hindi tayo naniniwala sa, Matthew lang, Genesis lang. Hindi. Because partial inspiration is incorrect. So kailangan maunawaan natin yung maigli. That there is great difference between these two statements, that the Bible contains the Word of God and the Bible is the Word of God. So the Bible na pinag-aaralan natin mga kapatid, it doesn't just contain the Word of God. We believe that it is the Word of God. And kasi pag sinabing it contains the Word of God, sabihin may portion yung Bible na hindi Word of God. Diba? May portion siya na hindi inspired ng salita ng Diyos. So we believe that the Bible is the Word of God. So lagi natin tatandaan yun para maunawaan natin ng may. And next, why we believe in the full inspiration of the Bible? So kailangan may backup yan, hindi yan basta kasi naisip lang how was the Bible written. So, Jesus gave the Old Testament his full sanction. It's stated in Matthew chapter 5 verse 18, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled." So, lilipas man ang langit at ang lupa, ay hindi mawawala o hindi masisira kahit isang pudlit. We all know the original Bible is Hebrew. And alam natin na complicated yung Hebrew language na kahit isang pudlit lang, may iba na yung word, may iba na siya. So, isang word daw, napaka-importante talaga. Next, it is the product of one mastermind. Although it contains 66 books, written by 40 writers over 1,600 years, it has one author. Kasi alam natin na marami nagsulat, pero isa lang yung mastermind. They are all inspired by God, and He is the author. Next, what we believe, the type, symbols, and ceremonies is it as divine. Just like in the tabernacle, it leads to Christ. Next, Bible prophecy stamp it as being divine. A tremendous amount of Bible prophecy has been literally fulfilled in our own lifetime. So we all know naman na it is 1 Peter chapter 1, verse 10 to 11, it is stated here that, "Of which salvation the prophets have inquired, and searched diligently whom prophesied of the grace that should come unto you." So na-prophesy nila na may grace na darating. At we are now living in grace. So yon. "And searching what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow." So na-prophesy na noon na may darating yung Messiah na magsasuffer, bibigay buhay para makamit natin yung grace. So yun po, stop with being divine pati sa prophecies. And next, moral standard. So we believe inspiration na 1 Peter chapter 1 verse 16, "Because it is written, be holy, for I am holy." We are living in this standard. We are living in a holy life because the God we serve is holy. And that's why we believe in the full inspiration. And next, the creator of man is the author of the Bible. Only in this way could the Bible reveal man to himself as it does. Yan. So yung gumawa po sa ating lahat, isang Diyos, siya din mismo yung gumawa
ng Bible. Kaya pag binabasa natin yung Bible, nare-reveal kung ano tayo. Diba? Kaya nabanggit na two-edged sword, di ba? Na feel natin na ganito tayo, nare-reveal yung mga kasalanan natin. Because yung Bible mismo na author nun, yung creator din mismo natin. It reveals the only way of salvation, so plain but yet deep. So, we won't deep any further in this salvation part because malawak po ito. And alam naman natin na without salvation, baliwala to. So, baliwala yung Bible kung hindi naman makakapagligtas. Bakit tayo nag-aaral ng Bible? Because we are saved. We are all here because we are saved. Next, by its fruits, we know the Bible is divine. It always brings good. Romans 11:33, on the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways, past finding out. So, the knowledge of God is the omniscient God, all-knowing God, and it brings truth. At yung malalim na topic nito, we won't deeper then. And the Bible will outlast the universe. Psalms 119:89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So, the Bible will outlast the universe kasi we all know that the word of God, John 1:1, is God, isa lang din. And God contains the universe. So, it outlasts the universe. Kung matindi to. So, that's why the Bible is inspired. It is inspired. The last one for this part, the word recognizes it as divine. So, maski ang mundo alam na ito yung divine, and it is the book, it has been translated into more languages than any other book. Whole libraries have been written to interpret it and before it says down. So, alam naman natin na Bible, pinakasikat yan na book, maraming na-publish yan, na print at maraming bumili. Next, definition of verbal inspiration. Ano ba yung verbal inspiration? Verbal inspiration means that each word was inspired in the original writings. So, word by word, verbally, talagang lahat yun ay inspired. Hindi yun part lang, kundi yun sa isang sentence. Lahat yun, word per word, talagang inspired. Hindi yun andun lang yung thought, kundi per word yun. The Bible is verbally inspired. There should be no errors in it. Walang mali kahit isang salita. Di ba? Kasi inspired, galing mismo sa Panginoon. Bakit? Because God cannot make a mistake. He is an all-knowing God, omniscient God. He knows everything. So, hindi siya pwede magkamali. Tayo lang ang nagkakamali. Mistakes could have been made by translators, but were impossible in the original. So, yun. So, marami tayong version ng Bible dahil marami translate. Tulad na explain ng ating professor na si Sir Jojo, na marami nag-translate nito at sa pag-translate, of course, maraming margin of error, malaking margin of error, and kaya nagkakamali. Pero in the original writing mismo ng Bible, hindi ito nagkakamali. Reasons for verbal inspiration. The writers themselves say so. It's like Moses, we all know. Isa sa pinakauna nagsulat si Moses. Nakita natin verses. God spake all these words in Exodus chapter 20 verse 1. In Exodus chapter 24 verse 4, Moses wrote all the words of the Lord. So, lahat daw ng words, sinulat mismo ng Panginoon. And the Lord spake unto Moses saying, mga example lang yan. King David then, his word was in my tongue. So, hindi lang word mismo ni David, kundi word ng Panginoon. Isaiah, the Lord had spoken. The word of the Lord came unto me, kay Prophet Jeremiah. I have put my words in thy mouth. And mga example lang yan. Kaya talaga ang Bible is verbally inspired. Ezekiel, the word of the Lord came expressly to Ezekiel. Okay, Amos, the words which he saw concerning Israel. John, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him.
The writers often did not understand what they wrote. So, bakit? Kasi ang Panginoon yung susulat para sa it's like they're inspired by God. So, kung ano lang yung influence ng Spirit ng Panginoon, yun yung sinusulat nila. Kaya sa God, hindi nila maintindihan, sinusulat lang nila. God gave the words, but not necessarily the thoughts. The prophets have inquired. They were not ministering unto themselves, but unto us. Daniel did not understand all he wrote. Pag-aralan din natin si Daniel na kung nabasa niyo yung book of Daniel, hindi niya rin naiunawaan yung mga nakita niyang mga vision. They didn't understand about the piercing of the hands and feet, the parting of the garments. So, hindi niya rin po naintindihan King David yun. The Bible would be incorrect if it were not be verbally inspired. Importance is placed upon simple words. So, kada word, mga participants, ay napaka-importante dito sa Bible. Importance is placed upon the tense of verb. Kada verb, lahat ng part of speech talaga na nandito. Siyempre na magkamali. Importance placed upon mere letter. Mga apostrophe, yung C, yung S, nag-S kasi yung plural, tsaka singular, lahat yan ay napaka-importante. And also, when it is verbally, the science of the Bible is absolutely correct. So, anong description ng Bible about sa earth, correct? Although many of the popular ideas of what they were incorrect, for example, the earth is flat, pero nasa Bible na hindi flat. The testimony of Christ proves that the Bible was verbally inspired. Jot or title, kada tuldok man lang yan. Matthew 5, just like na nabasa natin, you might say, the crossing of a T or dating of an I. So, napaka-importante yun. And then, the last part is, the question is, if part of the Bible is divine and part human, who can tell which is which? Di wala kang nakakaalam na tao kung ano ba talaga yung divine and part human because it is divine and it is verbally inspired by God. So, yun lang po. Thank you. Maraming salamat sa ating fourth na speaker, Mr. Mark Fadel. At ngayon, mag-open na rin po tayo ng ating question and answer portion. Meron ka bang nabasa dyan, Miss Ami? Yes, meron ditong nag-raise na question from Ricardo Gomez. Babasahin ko na lang to po. Question is, there's a lot of different churches nowadays. Because of difference in interpretation of the Bible, how can we say that one revelation is from God? Go ahead, Sir Mark, but then you can answer the question. Naka-mute po. First of all, through the Holy Ghost, doon natin malalaman yung kung ano ba talaga yung tama. Because maraming doctrines, maraming mga beliefs na based sa Bible, pero just because of their human understanding. But if we have the Holy Ghost, which is natalakay naman natin, we must have the Holy Ghost na upang maunawaan natin yung kasi ay ibigay din sa atin ng Panginoon. So, kapag tayo magbabasa, mag-alang salita ng Panginoon, ay we must pray. At kapag tayo mag-base kundi kung ano lang yung pagkakaaral natin based sa leading ng Holy Ghost. Just like sinabi ng ating Professor Jojo, na huwag tayo maniwala sa iba, kundi kung ano yung nabasa talaga mismo natin na para hindi din tayo malikaw. Masagot ko po ba? Alright, salamat, Sir Mark. I think sakto naman yung kasagutan mo. Siguro kung may idadagdag na lang po si Sir mamaya. But before, Sir, meron lang pong another raised question from online. Mr. Lee, you go ahead. Balik tayo. Permission to speak. Okay, sir. Okay, sure.
baka pwedeng tanggalin mo na tong lives ni ano, ni, Okay po. Adel, para makita natin yung ating so thank you. Sagutin ko yung unang tanong. Sige po sir, go ahead po. O yung revelation kasi, nangyari yan, doon yan sa author, ay sa writer. Doon yan sa mga prophets. Kasi the word revelation, malinaw naman doon na it reveals the mind of God. Susulat na lahat, buo na, nabuo na lahat hanggang Book of Revelation, huwag na nating dagdagan yun. Kasi ang tanong, sino yung tamang may revelation? So doon pa lang sa question, ang direct ano doon, hindi, dapat ang tanong, sino yung tamang may illumination? Kasi tayo ngayon, nasa illumination na lang tayo. Kasi ang revelation, nabuo na yan. Nung sinulat ang Bible, yung sumulat dyan, inspired yun. Sa atin, illumination. So yun lang So medyo ang questions ay maganda kaso siya doon na proseso ng Diyos. How we got our Bible. God revealed to the prophets, or this man of God in the old wrote the Bible, ang tawag doon, inspiration. And from this written word to us, illumination time. Thank you. Alright, our next question, Miss Julie. Okay, thank you for that answer po, Professor Dr. Jojo Soria. And meron po tayo ditong isa pang question from our visitor online, from Miss Noemi Grace Villame. Ang tanong niya po, it was said na aside from the 66 books of the Bible, may other existing books pa na di na itali. I just want to ask if are they worth it ba na i-explore or basahin din? Yun po yung kanyang question. Yes, Doc, go ahead po. So, Wala na tayong oras. So, Okay po. for example, Psalms 151. Existing yan. O bakit hindi sinama? No need. Kasi nga po, ang Bible, it is God communicating to men. Kung hindi naman, wala namang address dyan para sa Diyos. Hindi na sinama. Puro ni David yun. Kanyang testimony. Hindi na po. So, nung kinanonize po yan, talagang scrutinize nila ng gusto na yung progression, pukol doon sa Paul mention principle na nais pahati ng ating Panginoon. Kaya pagdating ng revelation, the revelation of Jesus Christ. No need na. No need. Huwag lang mag-ano ng extra biblical katulad ng Book of Enoch. No need. Thank you. Okay, salamat sa karagdagang information, sir. Okay. At ayun na nga, natatapos dito ang ating mga pagtatalakay sa ating Bible Introduction, the Bible and how it was written. And alam ko na marami na import ang ating mga speakers sa bawat isa. Agree ba kayo doon? Pwede bang magkaroon ng heart react dyan sa ating online? Yan. At indeed, ito nga ay successful na webinar. At sa hindi pagkatagal, tinatawagan po namin si Mr. Kyle Tapawan, ang aming president, para sa award for our attendance. So, this award na po mga kapatid, mga participants. Certificate of participation is hereby presented to our beloved participants attended in a webinar presentation, Bible Introduction, the Bible and how it was written. The Bible is the written Word of God. Given this 5th of December, in the year of the Lord 2022, at Apostolic Center of Theological Studies, signed by Mr. Kyle Tapawan, first year class president, Dr. Jojo Soria, Bible Intro Professor,
Mr. Vincent Arcardo, first presenter. Mr. Jaynard Martinez, second presenter. Mr. Pedro de Cepeda, third presenter. Mr. Mark Abraham Padel, fourth presenter. And isasanda na po namin via messenger or email po yung mga certificates po namin na natin for this morning devotion. Good morning webinar po. God bless po. Permission to speak. Yung inyong ano na yan, certificate, pag nag-aral ho kayo ng college at ipakita nyo sa akin, may karampatang ano na yan, points, grade. Mas maganda. Okay. Pakita nyo. Tapos I would like to suggest na i-include nyo ang ating VP, si Dr. Carlos Go, sa inyong certificate. If I may lang, kung okay lang. Thank you. Yes, sir. Thank you. Right, all our audience here, Dr. Jojo, ano po kayong pinapasalamatan sa pag-attend ko, lahat na nandito na participants. Hinihiling ko po ang lahat na mag-open cam, and then tayo po yung mag-take ng picture. Hili ko si Mr. Vincent para sa ating screenshots, para meron tayong, ang tawag dito? Alaala. Memorabilia. Yes. Thank you. Okay. Alright. Ayan, magandang umaga po ulit. Let's open our cam and let's take a screenshot at group picture. Ayan, nakasama ka sa isa sa pinakamagandang webinar natin this morning. Ayan, yung iba. Ayan, yung mga maiiwan na mga kaibigan ay hindi masasama. Now, we will take our first picture. Give your best smile for our best shot. In a count of 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you students for second batch. Second room. Ayan, in a count of 1, 2, 3, give your best smile. Ayan, thank you everyone and God bless po and good morning. Thank you. Salamat. Alright, para sa ating panghuling panalangin, hiling ko si Mr. RL Galang. Bago po tayo Let's pray mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa iyong pagkikinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Maging sa mga salita mo, Panginoon, ay iyong iniwan para sa amin ang pag-aralan at mas makilala ng kabuti. Salamat, Panginoon, sa mga maging sa revelation ay iyong pinibigay sa amin. Amin, O God, Panginoon, man po ang aming napakinggan ngayon ay mas maging kalakasan ito ng aming mga spiritual na pamumuhay. Bless mo po, Panginoon, ang mga nag-host, mga speakers namin, Panginoon, maging aming professor, Pastor Dr. Jojo Soria, Panginoon, patuloy mo siya bigyan, Panginoon, wisdom, anointing, nanggagaling sa iyo. Salamat po, Diyos, nabalik namin ang pagsampas sa pangalan. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa lahat. I hope na bless po tayong lahat, mga kapatid. Thank you po. Yes po. Bless all mga kapatid. Yes po.